Ma, dumaan muna siguro tayo sa ihaw-ihaw. Walang ulam sa bahay eh. Wala na ring oras para magluto. Pag hindi tayo bumili ng ulam, siguradong sardinas na naman ang hapunan natin. Naisip ko na rin yan. Tsaka gusto ko rin kumain ng marami-rami ngayong gabi. Eh ikaw ba, Paula? Ayos lang sa'yong mag-barbecue. Opo, ma'am. Kahit isaw lang o atay ng manok, ayos na sa akin. Punyetang aso yan oh! Sara na ba? At bigla mong pinreno tong jeep. Tsaka magdahan-dahan ka nga sa bunganga mo. Hindi ka tutuwa ng Panginoon yan. Eh kasi naman ma, yung aso, bigla na lang sumulpot sa gitna ng daan. Nakuha pang makipagtitigan sa jeep. Ayan oh, ayaw pong umalis. Kahit muntik na mabundol. Sira yata tuktok niyan eh. Lumihis ka na lang. Wala ka namang makukuha kung mag-aalboroto ka ng ganyan dahil sa aso. Nakakabwisit. Gutom na ako eh. Tapos may makakasalubong pa tayong ganong hayop sa daan. Hayaan mo na lang kasi. Aso lang yan. May isip ka. Ikaw na lang tong... Ma'am Lupe, sa likod, tignan nyo. Ay, Diyos ko, yung aso, hinahabol tayo. Anong hinahabol bang sinasabi nyo? Yung side mirror, tingnan mo. Lah, anak ng putik. Anong klaseng aso yan? Bakit siya nakakahabol dito sa jeep? Ay, kinakabahan ako. Cesar, bilisan mo ng konti. Nakakahabol pa rin siya sa atin. Napaka-imposible ng ginagawa ng asang yan ah. Kulang na lang, lagpasan ko yung speed limit. Paanong nahahabol pa rin niya tayo? Minamaligno yata tayo ha. Ma'am Lupe, yung panukod ng 2x2 sa akin na. Nasa ilalim ng upuan niyo. Ay, heto na. Hindi ko alam kung anong aso ka ba talaga, pero hindi mo ako masisindak. Hetong sa'yo. Ay, nahulog. At biglang nawala. Saan nagpunta yon? Biglang nawala? Hindi niyo ba nakita kung saan nagpunta? Pagkadaan ng kotse, bigla na lang naglaho yung aso. Ay, sa maligno yata yun eh. Ako po si Paula ng Marinduque. Dekada 90 po nang mapadpad ako sa May Laguna. Napasok kasi ako sa isang tindahan sa labas ng isang simbahan. Ang amo ko po ay si Ma'am Lupe. Nagbebenta kami ng mga kandila, anting-anting, librito at kung ano-ano pang mga burloloy. Doon na rin ako tumutuloy sa kanyang 2 andanas na bahay kasi nga sa Marinduque pa ako galing. Kasama naman namin sa bahay ang anak ni Ma'am Lupe na si Kuya Cesar. Matanda sa akin ng 2 taon. Siya yung namamasada ng jeep nila. Isang linggo pa lang akong namamasukan bilang tindera nang mangyari itong isa sa laysay ko. Di ko po yun malilimutan dahil napatunayan kong totoo pala ang mga nilalang na akala ko mga alamat lang. Ang mga nilalang na kung tawagin ay aswang. At di lang basta aswang ang nanggulo sa mag-ina noon, kundi isang gabunan, isang malakas na uri ng halimaw na parang isang buhay na bangungot. Sana po ay pakinggan ninyo itong kwentong ito. Subscribe na rin kayo sa Sitio Pangil para sa iba pang mga kwentong tulad nito. Paula? Hoy, Paula! Paula, hello? Hoy, Paula! Ano ba naman, Lara? Nanggugulat ka naman eh. Kanina pa kita dinatawag, hindi ka naman namamansin. Ang lalim ng iniisip mo, ah. Hindi. Wala to. May gumugulo lang sa isip ko. Lalaki ba yan? Pogi? Hindi. Wala akong panahon sa mga ganyan. Kung ganon, ano? Kagabi kasi may nangyari. Hinabol ng kakaibang aso yung jeep ni na Ma'am Lupe. Kakaibang aso? Bakit kakaiba? Napakabilis kasi kung tumakbo. Halos paliparin na ni Kuya Cesar yung jeep pero nagagawa pa rin makahabol ng aso. Nakasampa pa nga sa istribo ng jeep. Buti na lang, nahulog ng hampasin ko ng 2x2. Tapos ayun, bigla na lang nawala matapos mahulog.
Ang itsura ba ng aso malaki pa sa tao? Tapos sabog-sabog ang balahibo na napakaitim. Namumula at nanlilisik ang mga mata. Paano mo nalaman ganun ang itsura nun, Lara? Aling Lupe, nakalimutan niyo na po ba? Nung nagdaang taon, may ganyang aso rin na nanggulo sa amin bago mawala si Nanay Perla. Nako, oo nga pala, ano? Nawala sa isip ko. Kita kong namutla bigla si Lara. Si Lara ay kapitbahay ng mag-ina. Anak siya ng tindero ng mga street food sa labas din ng simbahan. Ang kanyang nanay Perla naman ay di ko na nakilala. Namatay na raw ito may 1 taon bago ako dumating. Ganon na ganon din mismo ang kilos ng aso na yon, Aling Lupe. Kakaiba, lumulubog, lumilitaw. Tapos, kapansin-pansin na si Nanay mismo ang sinusundan niya. Anong nangyari nun? Napatigil niyo ba yung aso? Huling kita namin sa aso nung gabing nawala si Nanay Perla. Nang makita namin si Nanay ng sumunod na araw, hindi na namin nakita ulit yung aso. Pero, naging kakaiba na si Nanay simula nun. Paano naging kakaibang nanay mo? Madalas siyang matamlay. Tapos, para na lang siyang robot sa bahay. Kumikilos pero hindi nakakausap ng maayos. Hindi na rin siya nagluto simula nun. Para bang may takot siya sa apoy. Pagkatapos, makalipas ang 1 linggo, bigla na lang siyang nanghina at namatay. Kahit nga ako mismo, pansin kong pagbabago niya nung dumalaw ako sa inyo dati. Pakiramdam ko, kaharap ko ang nanay mo pero ibang tao na yon. Mahirap ipaliwanag eh. Ganon din po talaga ang pakiramdam naming mga kasama niya sa bahay noon. Lalong gumulo ang isip ko noon. Pakiramdam ko ay nakaharap ako sa isang palaisipang hindi ko alam ang sagot. Gusto ko na lang sanang baliwalain ang tungkol sa aso. Baka nga naman kasi nakasalubong lang talaga namin yun at hindi na mauulit. Pero sa sinabi ni Lara, may posibilidad na sundan pa kami nung nilalang na yun. Kahit si Ma'am Lupe ay pansin kong nababahala rin. Alam nyo, masyado nyo nang ginugulo yung isip nyo. Buong araw ako namasada ng jeep. Wala namang aso na sumusunod sa akin. Sinundo ko kayo ron at bumiyahe tayo pa uwi. Wala ring asong itim. Yung hayop kagabi, nagkataon lang na nakasalubong natin yun. Hindi na natin makikita yun ulit. Hindi mo kasi maaalis sa akin na mabahala, Cesar. Hindi nga kasi ito ang unang beses na may nakakita sa asong yon. Grabing pagkakataon naman kung mga kakilala pa talaga natin ang ginugulo nun, hindi ba? Ma, sa dami ng mga asong itim sa mundo, hindi malabong kamukha lang yun ng asong nanggulo ka ng mga perla. Ganun lang yun. Huwag nyo na masyadong dibdibin. Kayo lang ang mamumroblema para sa wala. Sumapit na lang ulit ang gabi ay balisa pa rin si Ma'am Lupe. Ang di namin alam, magkakaroon pala agad ng katwiran ang pangambang yun. Narinig nyo yun? May tao sa labas. May dumaan ding anino ron sa bintana sa lababo eh. Kung ganun, hindi pala guni-guni yung narinig ko. Sino naman kayang magtatago sa bakuran natin? Hindi man lang kumakatok. Mayroon talaga eh. Nako, baka akyat bahay yan ah. Gusto tayong looban. Teka, sandali. Sinong nandyan? Sinong nandyan sa bakuran? Naririnig ka namin! Sumagot ka! Hoy! Wala. Magdahan-dahan ka nga. Baka masukol yung tao na yan sa paninigaw mo eh. Masyado kang matapang. Almahan mo lang. Mabuti nang sindakin natin ng konti, ma'am. Hoy! Sumagot ka! Sino ka ba? Nakailang tawag na lang ako ay wala talagang tumutugon. Ilang minuto ring nanahimik ang bakuran.
wala na ang napapansin naming nagtatatakbo roon. Umalis na yata. Sino kaya talaga yun? Baka nga masamang loob yun. Umalis ng malamang nabisto ang balak. Teka po, Ma'am Lupe. Sisilipin ko na lang muna sa bintana para makasigurado. Tumayo ako at pumunta sa may lababo. Sumilip ako sa bintana sa likod nun. Wala akong nakitang kahit sino. Lumipat ako sa bintanang nasa bandang malapit ng hapagkainan. Wala ring tao roon. Wala kang nakita? Wala eh. Pero kinukutuban pa rin ako. Titingnan ko lang sa may sala. Nilagpasan ko ang TV rack na nasa pagitan ng kusina at sala. Dumiretso ako sa bintanang nasa likod ng mga sofa. Sumilip ako roon at nagulat ako sa nakita. Yung aso. Yung aso kagabi. Hindi ako pwedeng magkamali. Yan talaga yun. Pero, anong ginagawa niyan sa bakod? At paano niya kami natunton? Ano na, Paula? May nakita ka. Kuya Cesar, halika. Bilisan mo. Ha? Ano bang meron? Hindi ko inalis ang tingin ko sa aso nang tinawag ko si Kuya Cesar. Mula sa pagkainan ay lumakad ang binata papuntang sala. Agad din siyang sumilip sa bintana, maging siya ay nagulat din nang makita ang itim na aso. Mukhang may mali talaga sa asong yan. Naniniwala ka na sa hinala ni Ma'am Lupe? Na yan din yung nagmasid kay Manang Perla? Posible pa rin ibang aso yun. Pero sigurado akong yung partikular na hayop na nasa bakod. Hindi yan simpleng aso lang. Kung makatingin dito sa bahay, parang tao eh. Nakaupo lang sa ibabaw ng sementong bakod ang aso noon, pero kapansin-pansing ginagala nito ang tingin sa bahay ni na Ma'am Lupe. Tapos ipinupukol ang mga mata sa bandang kusina kung nasan ang amo kong babae. Isara mo na yung bintana. Siguraduhin din nating sarado ang lahat ng mga bintana at pinto ng bahay. Sinunod ko ang sinabi ni Kuya Cesar. Sinara ko nga ang lahat ng mga bintana at pinto sa bahay. Pati mga bintana sa kwarto ni Ma'am Lupe, ni Kuya Cesar at sa tinutuluyan kong guest room, sinara ko rin. Anong klaseng maligno kaya talaga ang aso na yun? Kinikilabutan na rin ako. Makinig kayo sa akin. Magsindi tayo ng mga kandila at ilagay natin sa iba't ibang sulok ng bahay. May namang liwanag, pantaboy na mga nilalang ng dilim. Sigurado ko bang tatalab yan, ma? Manali ka, Cesar. Manali ka sa may kapal. Sige na, sundin nyo na yung sinasabi ko. Tapos magrosaryo tayo. May kumakatok? Huwag niyo munang bubuksan. Baka kung sinong maligno na yan. Lupe! Lupe, ako to, si Ramon. Nandito na yung in-order mo. Si Mang Ramon. Pagbuksan mo, Paula. Tumayo ako at pinagbuksan ko ang kumakatok. Nakita ko sa labas ng pinto ang isang matandang lalaki na nakasuot ng makapal na sunglasses kahit gabi na. Pansin kong hindi siya mapakali sa kinatatayuan. Palingon-lingon kasi siya tapos kakamot-kamot sa braso at bandang lieg. Magandang gabi, Iha. Nandiyan ba si Lupe? Ako yung supplier nila ng mga anting-anting. Maghahatid lang sana ako ng order niya ngayon. Opo, nandito po siya. Nandito ako, Ramon. Bakit ginabi ka naman yata masyado? Oo. Naghatid kasi ako kanina sa may Quiapo. Wala yung taga-deliver ko eh. Kaya ako natagalan. Habang nag-uusap si Ma'am Lupe at Mang Ramon ay tinitingnan ko lang ang matanda. Kinukutuban kasi talaga ako ng kakaiba sa kanya. Kinakabahan din ako ng bahagya kahit di naman ako mahiyain o mailap sa mga di ko kilala. Pinagpawisan ako ng malamig.
Pakiramdam ko ay bumigat ang hangin sa may pinto ng bahay. Sige na, alis na ako. Gabi na rin eh. Magpahinga na kayo. Mag-iingat ka sa daan, ha, Ramon? Sa uulitin. Ba't ba ako kinikilabutan sa taong yun? Anong meron sa kanya? Bago tuluyang umalis ay nag-iwan pa ng tingin sa akin ang matandang lalaki. Bagamat di ko talaga makita ang mga mata niya dahil sa kapal ng sunglasses niya. Nginitian niya ako. Muli akong nangilabot kaya sinarado ko na ang pinto. Nagsindi nga kami ng marami-rami ring kandila. Meron sa kusina, sa sala at sa lahat ng 3 kwarto sa bahay na yon. Hola! Halika na! Magrosaryo na tayo. Andyan na po, ma'am. Noong handa na ang lahat ay nagrosaryo nga po kami. Pagkatapos sinilip ko ulit ang bintana sa may sala. Wala na talaga ang itim na aso. Kaya naman nagsimula na kaming maganda para matulog. Hindi nga lang namin pinatay ang mga kandila at nanatiling sarado ang buong bahay. Mas maganda siguro kung kukonsulta sa albularyo si Ma'am Lupe bukas. Baka sakaling makatulong yun para itaboy ang aso. Mamaya kasi ano pang gawin ng isang yun sa kanya eh. Ay! Tulong! Ay, Lola! Cesar! Paula! Tulong! Si Ma'am Lupe, ano nangyari doon? Taranta akong bumangon nang marinig kong sumigaw ang amo ko. Dali-dali rin akong lumabas ng kwarto ko. Nakasalubong ko si Kuya Cesar. Kuya, narinig mo rin? Dinig na dinig. Lakas kaya nun. Tara, puntahan na natin ng mama mo. Bilisan natin! Paula! Cesar! Tulong! Yung aso na dito! Ah! Ay! Mukhang hindi talaga lulubayan ng asong yan si Mama. Ano ba kasing kailangan yan? Pagkapasok namin sa kwarto ay nakita naming nasa basag na bintana ang asong itim. Kalahati na ng kanyang katawan ang nakakalusot at sakmal-sakmal niya ang isang braso ni Ma'am Lupe. Bitiwan mo ang braso ko! Bitiwan mo kung aso ka! Mama! Yung aso nga! Kumanda kang hayop kahit itong sa'yo! Di na ako nag-isip. Agad ko siyang hinagisan ng flower vase. Nabasag yun sa kanyang ulo, subalit di pa rin niya binibitiwan ng amo ko. Lumingon lamang siya sa akin at doon ay malinaw kong nakita ang kanyang mga mata dahil sa liwanag ng mga kandila sa kwarto. Namumula at nanlilisik ang mga yon. Kitang-kita ko ring baliktad ang refleksyon namin doon. Natauhan na lang ako nang nagawa ng mahila ni Kuya Cesar ang kabilang braso ni Ma'am. Sinusubukan din niyang pagsasapakin ang mukha ng hayop. Mau ka lang sa akin. Bitiwan mo ang nanay ko. Nakakainis. Ayaw talagang bumitiw. Anak! Ay, tulong! Masyado na masakit! Aray! Wala na akong maisip na ibang paraan. Bahala na! Hindi ko sigurado kung gagana ang binabalak ko. Hinablot ko ang mga dyaryong nakita ko sa may tokador tapos tinapat ko yun sa apoy ng kandila. Mabilis yung nagliyab. Yun mismo ang nilapit ko sa mukha ng aso. Takot siya sa apoy. Ituloy mo lang yan, Paula. Ay, masyado nang masakit! Hindi ko na kaya! Eto na, kuya. Agad-agad ay bumitiw ang aso sa pagkakasakmal niya kay Ma'am Lupe. Sayang kasi di ko tuluyang naidikit ang nagliliyab na papel sa kanyang mukha. Lumundag din ito paalis ng bintana. Mabilis naman akong lumapit pa sa bintana para sumilip pero di ko na naman makita ulit ang aso. Hinagis ko na lang ang hawak kong nasusunog na dyaryo sa may putikan sa bakuran. Ay, napakasakit talaga! Aray! Ang braso ko!
Masyadong malalim ang sugat. Kailangan ka naming dalhin agad sa ospital, ma. Para maturukan ka ng bakuna kontra sa kagat ng hayop. Pero kuya, paano kung tampangan na naman tayo ng hayop na yun? Wala nang panahon para mag-isip. Magdala ka na lang ng posporo at lighter. Samahan mo na rin ng mga kandila at mga ekstrang dyaryo. Kailangan na nating umalis agad. Dali-dali nga naming sinakay si Ma'am Lupe sa pampasadang jeep ni Kuya Cesar. Agad namin siyang sinugod sa ospital. Kita naming natarantang mga doktor nang makita nila ang braso ng amo ko. Napakalalaki at napakalalalim kasi ng mga marka ng ngipin doon. Mabuti na lang at naasikaso naman siya agad. Tinahi at binendahan ang kanyang sugat. Naturukan din siya ng anti-rabies at anti-tetanus. Tulog na si Ma'am Lupe. Ayos na kaya talaga ang mga gamot na tinurok sa kanya, kuya? Yan ang di ko rin alam. Halimaw na aso yun eh. Hindi yun ordinaryong hayop lang. Kaya nga pinilit ko talaga sa mga doktor na magsagawa ng mga mas malalim pang pagsusuri para sigurado tayo. O nga pala, uwi muna ako ha. Asikasuhin ko lang yung bahay. Basag yung bintana sa kwarto ni mama. Baka may manloob. Sige kuya, mag-iingat ka ha. 2 araw ring nang tagal si Ma'am Lupe sa ospital. Pinasadahan siya ng sandamukal na pagsusuri pero wala namang nakitang mali sa kanyang katawan. Bumuti rin naman ang kanyang kalusugan kaya pinadischarge na siya ng doktor. Subalit hindi pa man kami nakakaalis ay napadalaw si Mang Ramon. Saktong ako lang ang kasama noon ni Ma'am dahil inaasikaso ni Kuya Cesar ang billing. Salamat sa pagdalaw mo, Ramon. Pero alam mo kasi, palabas na ako maya-maya. Mas mabuti kung sa bahay ka na lang sana dumiretso. Nako, ganun ba? Nahuli pala ako. Ngayon ko lang kasi narinig doon sa labas ng simbahan ang tungkol sa nangyari sa'yo. Ay, di naman, ayos lang. Salamat pa rin kasi nga napadaan ka. Ganun pa rin ang mga napansin ko sa supplier ng mga anting-anting. Pareho sa mga napansin ko nang una ko itong makita. Naka-sunglass tapos hindi mapakali, kamot ng kamot sa leeg at braso. Kapansin-pansin ding kinakabahan ako ng walang dahilan. Oo nga pala, narinig ko dun sa tindera ng mga fishbowl na isang kakaibang aso raw ang nakadali sa'yo. Ako, oo. Napakalaki at napakaitim. Tapos talagang mahalimaw. Desperado yata talagang makuha ko. Biro mo yung sinundan pa ako sa bahay at binasag ang bintana ko. Hindi maganda ang kutob ko dyan. Baka naman ibang nilalang talaga yon at hindi aso lang. Yun nga mismo ang kutob namin. Kaso wala naman kaming ideya kung ano mismo ang asong yon. Nakakatakot tuloy lumabas dito sa ospital. Baka kasi tambangan ulit kami bigla. Naiintindihan ko, Lupe. Natural lang na mag-alala ka. Kaya eto, sa'yo na lang to. Ano ito? Pulseras? Tahimik lang akong nakikinig sa kanila. Nang iabot ng matanda ang isang bracelet kay Ma'am ay napatingin din ako roon. Simpleng bracelet lang po yun na napaka-plain tignan. Gawa sa kahoy ang mga beads at walang kadise-disenyo. Protection yan laban sa mga masasamang elemento. Baka makatulong sa'yo. Ay, salamat dito ah. Napakalaking tulong nito kung sakali mang may talab. Makalipas ang ilang minuto ay umalis na si Mang Ramon. Nagkasalubong pa nga sila ni Kuya Cesar. Pagkatapos noon ay kami naman ang lumabas ng ospital. Oh, wala. Alalayan mo nung si mama dyan ha. Opo kuya, huwag kayong mag-alala. Ano pa naman? May problema po ba, Ma'am Lupe? Medyo nahihilo ako eh. Wala naman ito kanina bago ako sumampa rito sa jeep. Baka epekto lang po ng pagkaka-ospital nyo, ma.
Huwag kang mag-alala. Babagalan ko lang ang takbo. Pasado 7:00 na po ng gabi noon, mabagal na pinatakbo ni Kuya Cesar ang sasakyan. Pansin ko noong patamlay ng patamlay si Ma'am habang nasa biyahe. Subalit, hindi namin inakala ni Kuya Cesar ang mangyayari noong nangangalahati na kami sa daan. Ma'am Lupe, ayos lang po ba kayo? Hindi tumutugon si Ma'am Lupe habang kinakausap ko. Tulala lang siyang nakaupo, namumutla, tapos nanginginig. Sinuri ko siya. Normal naman ang temperatura niya, subalit nang mapadako sa kanyang palapulsuhan ng kamay ko ay napaigtad ako. Yung bracelet na bigay ni Mang Ramon, umiinit. Bakit kaya umiinit yan? May problema dyan, Paula? Si Ma'am kasi namumutla ng husto, tapos nanginginig. Ma'am! Ma'am Lupe! Kuya si Ma'am, lumundag! Saan ka pupunta, Ma'am? Gulat na gulat at takang-taka ako kung bakit bigla na lang lumundag si Ma'am mula sa jeep, tapos walang ano-ano ay tumakbo siya papunta sa gilid ng daan. Agad pinahinto ni Kuya Cesar ang jeep at bumaba kami. Saan na pumunta si Mama? Doon, Kuya! Sa may eskinitang yun! Ano bang nakain nun at bigla na lang lumundag? Dali-dali kaming sumuot sa iskinitang nakita kong pinuntahan ni Ma'am Lupe. Tinawag namin siya pero hindi siya tumigil. Umabot pa sa puntong sandali siyang nawala sa paningin namin. Sigurado ko bang dito siya sumuot, Paula? Oo, Kuya. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko. Ayun! Ayun si Mama! Bilisan pa natin! Binilisan pa namin ang takbo nang mamataan namin si Ma'am Lupe sa unahan. Doon pa lang ay nagtataka na ako kung bakit napakabilis tumakbo ng isang matandang kakalabas lang ng ospital. Pero sa kagustuhan naming mahabol siya ay binilisan lang din namin ang kilos namin hanggang sa makalusot na kami sa kabilang bungad ng eskinitang yun. Wala. Paano nawala si Mama nang bigla? Imposible namang nawala na lang ng basta yun. Pagtanong-tanong tayo, Kuya. Doon ka sa bahaging yun, ako sa kabila. Kinalughog namin ang lugar na yon pero wala si Ma'am Lupe. Bumalik na rin kami sa lugar ni na Kuya Cesar at nagpatulong sa mga taga-barangay. Kaso hindi talaga namin siya nahanap. Ang ginawa namin ay umuwi na lang muna kami para mag-isip ng gagawin at magpahinga ng konti. Bandang 9:00 na po yun ng umaga. Ay, Diyos ko naman. Saan ka na ba kasi, Mama? Bakit ba bigla ka na lang naglahong parang bula? Wala ka bang maisip na pwede niyang puntahan, Kuya? Marami siyang pwedeng puntahan. Mga kamag-anak namin at mga kaibigan niya. Pero paano naman siya magpupunta sa mga yun nang hindi nagsasabi sa atin? Alam mo mismo sa sarili mo na hindi ganun si Mama, di ba? At lalong hindi niya gagawin yung bigla na lang tatalon mula sa jeep. Subukan niyo pa rin tawagan at kausapin ng mga kakilala niyo, Kuya. Sakaling nakita nila si Ma'am Lupe. Kung sabagay, tama ka nga naman. May tao. Teka, pagbubuksan ko lang. Sino yung kumakatok? Paula! Ako to, si Lara! Si Aling Lupe! Natagpuan na! Ano ka mo? Madali kong binuksan ang pinto at bumungad sa akin si Lara. Maging si Kuya Cesar ay napatayo na rin mula sa sofa at sumunod sa akin. Anong sabi mo, Lara? Si Mama? Natagpuan na? Totoo ba yan, Lara? Nasaan si Ma'am Lupe ngayon? Nandun sa may gilid ng bakery. Nakita siyang walang malay. Bakit naman mapupunta si Mama dun? Di na kami nagsayang ng oras. Agad kaming tumalilis papunta sa may bakery. Nadatnan nga namin doon si Ma'am Lupe. Halatang kakagising pa lamang niya at medyo nananamlay. Ma, ano ba kasing nangyari? Bakit ba bigla na lang lumundag ka sa jeep? At paano napunta ka rito? Aha,
Hindi ko rin alam eh. Pero gusto ko nang umuwi. Paano hindi nyo alam? Imposible namang mapupunta kayo rito bigla nang hindi nyo alam. Wala naman kayong sakit sa isip na makakalimutan nyo agad ang mga nangyayari. Gusto ko nang umuwi. Ayoko na rito. Mama naman eh, hindi biro ang nangyari. Hindi pwedeng hindi nyo sagutin ang mga tanong ko. Cesar, huwag muna natin siyang pilitin. Halatang wala pa sa sarili ang mama mo. Iuwi na muna natin siya para makapagpahinga. Dinala namin si Ma'am Lupe sa kanilang bahay. Kasama namin noon si Lara. Katulong namin ang babae sa pag-asikaso sa amo ko. Matamlay kasi talaga si Ma'am Lupe nung araw na yun. Tapos di rin halos kumikibo kapag kinakausap. Aalis na ako para mamasada. Kayo na muna ang bahala kay mama rito ah. Lola, Lara. Huwag kang mag-alala, kaming bahala. Di rin naman namin bubuksan ang tindahan ngayon eh. Ako naman, nakapagpaalam na ako kay tatay. Tutulong-tulong na muna ako rito. Mama, saan ka pupunta? Magwawalis. Bakit naman kayo magwawalis? Kailangan nyo pang magpahinga. Kailangan kong gawin ang mga gawaing bahay. Kailangan kong maglinis. Anong nangyayari kay Ma'am Lupe? Hindi maganda ang kutob ko. Ma, kailangan nyo na po muna magpahinga. Hindi pa maayos ang pakiramdam. Ilayo niyo sa akin yan! Ilayo niyo sa akin yung apoy! Ma! Ano ba nangyayari sa inyo, Ma? Naguluhan kami ng husto sa inaakto ni Ma'am Lupe noon. Una ay pinipilit niyang maglinis tapos bigla na lang siyang nagwala nang makakita ng nakasinding kandila saka tumakbo pabalik sa kanyang kwarto. Sinundan namin siya, nadatnan namin siya sa kanyang kama nakatalukbong ng kumot. Ayoko sa apoy! Ilayo niyo sa akin ang apoy! Ilayo niyo sa akin ang apoy na yun! Ayoko sa apoy! Mama naman eh. Huwag nga kayong umasta ng ganyan. Nag-aalala na ako. Sa palagay ko, mas mabuti kung ipatingin nyo na ulit si Ma'am Lupe sa doktor. Yan ang pagkakamali namin dati eh. Hindi namin agad dinala sa ospital si nanay. Kaya, ayun, hindi na agapan ng pananamlay at pagkamatay niya. Sa palagay mo ba talaga, Lara? Pareho ang karamdaman ng nanay mo dati at kay Ma'am Lupe. Hindi ako sigurado. Pero parehas na parehas kasi talaga ang mga napapansin ko eh. Parang robot kung kumilos. Para bang nakaprogram na lang na gusto niyang gawin ang mga gawaing bahay. Tapos, ayaw sa apoy. Dalhin natin ulit sa ospital si Mama. Hindi na rin talaga ako mapalagay. Pareho man o hindi sa pinagdadaanan ni Mang Perla dati, ang malinaw ngayon ay may karamdaman si Mama. Kailangan niyang malunasan. Sige, magbibihis lang ako. Agad nga naming dinala si Ma'am Lupe sa ospital. Nahirapan pa kaming isa kaysa sa pampasahirong jeep ni Kuya Cesar kasi pumapalag talaga. Gayun pa man ay pinilit pa rin namin. Si Kuya Cesar ang nasa manibela habang kami ni Lara ang nakabantay kay Ma'am Lupe. Ano nang sabi ng mga doktor? Nakapagtataka. Wala raw talaga silang makitang mali sa kalagayan ni Mama. Napakalusog naman daw niya. Maski nga high blood, wala. Ang binigay lang nila ito, multivitamins para sa matatanda. Papatingnan pa ba siya sa psychiatrist? Oo, pero sa susunod na linggo pa ang schedule. Mukhang wala talaga tayong magagawa nito kundi ang iuwi na lang si Mama. Gumulong ang ilang araw. Di talaga namin maikakaila ang kakaibang mga napapansin kay Ma'am Lupe. Pinipilit talaga niyang kumilos sa bahay pero ayaw niyang lumalapit sa kahit anong may apoy. Kaya natigil muna ang nakagawiang pagsisindi ng mga kandila roon tuwing gabi. Ako na rin ang natoka sa pagluluto. Sa pagdaan din ng mga araw ay pahina siya ng pahina. Kung titingnan ay isang ihip na lang ay babagsak na ang kanyang katawan. Pero pinipilit pa rin niyang bumangon. Tama si Lara, para ng robot si Ma'am Lupe noon na nakaprogram gawin ang mga gawaing bahay.
Ma, saan na naman ba kayo pupunta? Mahiga ka lang muna. Halos lantang gulay ka ni. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong kumilos. Hindi pwedeng walang gawin. Ano na bang balak mo, Kuya Cesar? Hindi kasi talaga pwedeng wala tayong gawin para sa mama mo. Ang problema, kahit sinong doktor at kahit saang ospital, walang makitang karamdaman sa kanya. Ewan ko kung tama ba itong naiisip ko. Pero, humanap na siguro tayo ng albularyo. Albularyo? Kung hindi doktor ang makakatulong sa kanya, baka mapagaling siya ng mga dasal o orasyon. Kikilos ako. Kailangan kong kumilos. Saan naman tayo maghahanap ng albularyo? Yan ang di ko pa alam. Magtatanong-tanong siguro ako sa may simbahan. Baka merong alam yung mga nagtitinda doon. Kikilos ako. Mama naman eh. Humiga na po kayo ulit. Kikilos ako. Kailangan kong... Ay! Si Ma'am Lupe, sumusuka. Ay, ano yan? Nagulantang kami ni Kuya Cesar nang bigla na lang sumuka si Ma'am Lupe. Kakaiba kasi ang sinuka niya noon. Kung susuriin ay para yung dagta o katas ng kung anong halaman. Kamukha ng tubig na medyo may pagkaberde. Idagdag pang kaamoy din ng bulok na gulay. Kikilos ako. Kailangan kong... Mukhang kailangan na nga nating maghanap ng albularyo. Hindi na talaga tama to. Bakit sumusuka ng ganyan si Ma'am Lupe? Aalis ako. Bantayan mo muna rito si Mama. Baka sakaling may mahanap ako agad. Teka, sandali, anong gagawin ko? Mukhang pinipilit pa rin yung kumilos eh. Ikulong muna natin siya sa kwarto niya. Pero bantayan mong maigi ang pinto at bintana. Baka magpumilit tumakas yan. Labag man sa loob namin ay ikinulong nga namin si Ma'am Lupe. Noong mga oras na yon ay hindi na siya halos makabangon ng ilapag namin sa kama. Pero gusto pa rin naming makasigurado. Sinarado namin ang bintana ng kwarto at kinandado namin sa labas ang pinto. Tapos umalis na si Kuya Cesar. Kailangan kong kumilos. Babangon ako. Kailangan kong... Pasensya na po, Ma'am Lupe. Pero kailangan mo munang manatili dyan sa loob. Hintayin lang po natin ang anak niyo na makabalik. Hindi ako mapakali buong araw. Maya't maya akong lumalabas ng bahay para tignan ng bintana sa may kwarto ni Ma'am Lupe. Pero nanatili itong sarado. Subalit walang tigil ang daing ng amo ko mula sa loob ng kanyang kwarto. Kapansin-pansin ding palakas ng palakas ang kakaibang amoy na parang bulok na gulay o halaman. Nangasim na nga po yun pagsapit ng hapon hanggang sa pumatak ang 5:00. Sandali lang, nandyan na. Cesar, ikaw na ba yan? Oo, Paula. Ako na to. May nahanap na akong albularya. Mabuti naman at nakarating na kayo. Siya ba yung albularya? Oo, siya nga. Si Manang Onyang. Sandali kong pinasadahan ng tingin ng kasamang matandang babae ni Kuya Cesar. Katamtaman ang pangangatawan pero hanggang bewang ang ubaning buhok. Masyado ring makahulugan kung makatingin ang mga mata nitong medyo lubog na. Tapos meron siyang bitbit na lumang bayong. Amoy pa lang dito sa bahay ay hindi ko na gusto, Cesar. Ang tinutukoy niyo po ba yung amoy bulok na gulay o halaman? Oo, masama ang kutob ko sa amoy na yan. Kailangan ko makita agad ang iyong ina. Kailangan nating bilisan. Sige po, pasok po kayo, Manang. Unot ang noo ng matanda nang pumasok sa bahay. Idiniretso namin siya ni Kuya Cesar sa kwarto ni Ma'am Lupe. Pagkabukas pa lang namin sa pinto ay agad nang napatras ng kaunti ang albularya.
Kami naman ni Kuya Cesar ay halos kumalas ang kaluluwa sa gulat. Si Ma'am Lupe po ay nasa lapag na pala. Naliligo sa sariling suka na naglalawa na sa sahig. Kapansin-pansin ding naging medyo berde na ang kanyang balat. Bagamat hindi na talaga siya makakilos. Mama Lupe. Ano na bang nangyayari sa inyo? Kailangan kong kumilos. Kailangan kong gawin ang mga gagawin. Ay, Diyos ko. Mas lumala pa ng husto ang kalagayan niya. Ano na po, Manang? May magagawa pa po ba kayo para matulungan si Mama? Tama ang hinala ko. Hindi yan ang mama mo, iho. Hindi yan si Mama? Paanong hindi yan si Mama? Sandali lang. May gagawin ako. Papasok ako sa kwarto at pupuntahan ko yung tukador na may salamin. Pumasok nga po ang matanda. Nanatili lang kami ni Kuya Cesar sa may pinto. Humarap siya sa salamin. Nilapad niya roon ang isa niyang kamay at nag-usal ng kung anong dasal na di namin narinig. Ilang minuto ang lumipas, sumarap na siya ulit sa amin at pinalapit niya kami. Ngayon, tingnan niyo siya sa pamamagitan nitong salamin. Ano po bang meron, Manang? Si Mama? Nawala? At puno ng saging? Ba't may puno ng saging dyan sa lapag? Patingin nga ako. Totoo nga. Puno nga yan ng saging. Ang totoong Lupe ay nadagit na ng isang aswang. Pinalitan siya ng isang kopya na gawa sa puno ng saging. Dinagit ng aswang? Ano ang ibig niyo sabihin? Siguradong ang gabunan ay ang nakita ninyong asong itim. Hula ko, pumasok ang aswang sa bintana ni Lupe at dinagit siya. Pagkatapos, gumawa siya ng kopya na siyang inuwi ninyo rito. Yon ang dahilan kung bakit ibang-iba ang asal ng isang ito kumpara sa totoong Lupe. Kung ganun, kung nadagit na ng aswang si Mama, patay na po ba siya ngayon, Manang? Hindi pa, pero malapit na. Magkasabay na namamatay ang kopya at ang pinaggayahan sa kanya. Ang kopyang nandito ay buhay pa, ngunit nanghihina na ng husto. Ibig sabihin, ganon din ang totoong Lupe. Si Lupe ay nasa kamay ng isang aswang na kung tawagin ay gabunan. Sadista ang mga halimaw na ito. Natutuwa sila kapag nakikita nilang nahihirapan ang kanilang mga biktima. Kaya siguradong pinapahirapan siya ngayon bago kainin. Posible po ba siyang mailigtas? May kapiranggot na pag-asa pa, bagamat halos imposible na. Sabihin niyo po, Manang Onyang. Sabihin niyo. Anong kailangan kong gawin? Maligtas ko lang ang ina ko. Kailangan bang patayin tong kopya na nandito? Huwag daw sasaktan ang kopya. Kapag namatay yan, mamamatay din si Lupe. Ang problema lang natin ngayon, kailangan natin kunin si Lupe mismo sa lungga ng halimaw. Ang kaso, ang gabunan ay isa sa pinakamalalakas na uri ng aswang. Halos imposible na magtagumpay tayo. Pero Manang, hindi naman pwedeng wala kaming gawin habang naghihintay na lang na mamatay si Ma'am Lupe. Kailangan pa rin nating subukan siyang mailigtas. Sang-ayon ako, Manang. May alam po ba kayong paraan para mahanap at mapatay ang gabunan? Sigurado ba talaga kayo rito sa iniisip ninyo? Uulitin ko, napakalakas na halimaw ng isang gabunan. Napakaliit lang ng posibilidad na makauwi kayo ng buhay. Sigurado po, Manang. Kaya pakiusap po. Sabihin niyo na sa amin kung paano mahahanap at mapapatay ang halimaw na yon. Magsasagawa ako ng pagtatawas. Kinuha ni Kuya Cesar ang lamiseta sa sala at nilapag yun sa labas ng bukas na pinto ng kwarto ni Ma'am Lupe. Naglagay din siya ng 3 silya. Humingi naman ng puting mangkok na may tubig at kutsarang pilak si Manang Onyang. Kinuha ko ang mga yon. Pagkabalik ko, naglabas na ang albularya ng isang kandilang puti.
Aalamin ko kung saan matatagpuan ang gabunan na dumagit kay Lupe. Ihanda ninyo ang mga sarili ninyo. Maaaring kilala ninyo ang aswag na ito. Nagbabalat kayo lang na mabait para makalapit sa mga tao. Tumipak ng konti si Manang Onyang mula sa pinakaibabaw ng kandila. Pagkatapos sinindihan niya yon at tinirik sa bandang gilid ng lamiseta. Nakaharap po siya noon sa bukas na pinto at tanaw na tanaw niya ang kopya ni Ma'am Lupe na nasa lapag. Apoy, hindi. Apoy, ilayo niyo sa akin ang apoy. Ayoko ng apoy. Ayoko. Huwag ninyong papansinin. Sisimulan ko na ang ritual. Manatili kayong tahimik na dalawa. Nanahimik nga kami ni Kuya Cesar. Tuloy-tuloy lang sa pagdaing ang kopya ni Ma'am Lupe. Si Manang Onyang naman ay inilagay sa kutsara ang tinipak niyang piraso ng kandila tsaka itinapat yon sa apoy. Nagsimulang mag-usal ng mga dasal ang matanda. Unti-unting lumamig ang paligid at napansin kong tumindi ang pagsayaw ng alab sa kandila. Nanayo ang balahibo ko. Lumipas ang ilang minuto, tuluyang nalusaw ang tipak ng kandila sa kutsara. Noon din ay binuhos yun ng albularya sa mangkok na may tubig. Tignan ninyo ang nilusaw na kandila sa tubig. Ano pong meron, Manang? Tignan niyong maigi. Kuya, yung lusaw na kandila, may nabubuong imahe. Oo nga. Anong imahe ba yan? Tao? Mukha ng tao. Titigan niyo pa ng mabuti. Kilala ba ninyo ang taong yan? Pamilyar ang itsura niya. Saan ko nga ba nakita ang mukhang yan? Hindi. Si Mang Ramon. Si Mang Ramon yan. Si Mang Ramon nga. Bakit mukha niya ang lumabas dyan? Siya mismo ang gabunan. Tapos, tingnan pa ninyo ito. May isa pang nabuong imahe sa tubig. Maliit na bahay ba yan? Hindi ko sigurado kung saan ang bahay na yan. Pero nararamdaman kong naririyan si Lupe. Alam ko kung saan yan. Sa bandang likod din ng malaking bahay ni Mang Ramon, sa loob ng kanyang bakuran. Kung ganon, nandyan si Mama. Napatingin ako kay Kuya Cesar. Kita kong kumunot ang kanyang noo at nagtiim ang kanyang mga ngipin. Pansin ko ring nanginig ng konti ang mga kumuyom niyang palad. Pupuntahan ko si Mang Ramon. Pupuntahan ko ang bahay niya at kukunin ko si Mama. Teka, sandali kuya. Huwag tayong padalos-dalos. Mamaya 3 tayong mamatay. Manang, paano po ba namin mapapatay o matatalo ang isang gabunan? Asin po ba, bawang? Mga ganong pangontra? Malakas na gabunan ng isang ito. Maaaring masaktan siya sa mga pangontrang yon. Pero magagawa niya yung indahin. Kailangan niyo siyang pinsalain ng malubha. Paano naman po namin siya mapipinsala? Itak at pinatulis sa kawayan na pinahira ng mga pangontra. Sugatan ninyo. Mas mainam kung magagamit ninyo yon para isaksak mismo sa kanyang puso. Isa pang solusyon ay apoy. Takot sa apoy ang mga aswang. Kung ganon, magdadala ako ng maraming krudo. Sisilaban ko ang bahay nun kung kailangan. Isang bagay pa nga pala. Yung sinasabi ninyong kapitbahay na nagngangalang Lara. Papuntahin niyo rito bago kayo umalis. Kailangan ko siyang makausap. Bakit naman po, Manang? Siguradong kopya na lang rin ng kanyang nanay ang kanilang inilibing. Kapag hinukay ang libingan, garantisadong puno na lang ng saging ang matatagpuan doon. Ikaw na ang pumunta ka na Lara, Paula. Ako maghahanda sa mga dadalin. Pero teka, sigurado ko bang sasama ka? Sigurado ako. Hahanapin ko ang gabunan na yon. Mabuti kayo sa akin ni Ma'am Lupe. Ayokong talikuran na lang ng basta ang amo ko. Agad nga akong umalis para tawagin si Lara. Subalit di ko muna sinabi kung bakit. Sila na lang ni Mang Onyang ang mag-usap para mas malinaw. Nang handa na ang mga dadalhin namin ni Kuya Cesar ay agad na rin kaming umalis sakay sa kanyang jeep. Kuya, saan nga palang bahay ni Mang Ramon? Sa Rizal pa, sa mabundok na bahagi. Mahigit 1 oras na biyahe pa yon.
Oo nga pala kuya. Pagdating doon naisip ko, maghiwalay tayo. Bakit? Tayo na ba? Sira ulo. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Biro lang ito naman. Pampagaan lang ng kalooban. Sana talaga mailigtas natin si Ma'am Lupe. Kahit ganito ako nakaraniwang malakas ang loob, kinikilabutan din naman ako. Manalig ka lang. Kain natin to. Ano nga pala yung naisip mo? Oo. Naisip ko kasi dapat isa sa atin ang kumuha ng pansin ni Mang Ramon. Ang isa naman, pupunta rin sa maliit na bahay. Magandang ideya yan. Kung sabay tayong dederecho sa pinaglalagyan kay Mama, baka sabay lang din tayong mapasama. Ako ang hahanap ng gabunan. Ikaw ang magliligtas kay Ma'am. Sigurado ka ba dyan? Aswang yun, Paula. At malakas na uri ng aswang. Kung sakali, halos garantisado ang kamatayan mo. Mama mo ang ililigtas natin. Kaya dapat lang ikaw ang humanap sa kanya. Isa pa, alam mo kung saan mismo ang maliit na bahay na yon. Kung ako ang pupunta doon, baka matagalan pa ako, kakahanap at maligaw. Kung sa bagay, may punto ka. Pero paghatian natin tong mga pangontra na nadala ko. May 2 itak na mga bagong hasa dito. Kuha ka ng isa. Magbulsa ka rin niyang itim na asin. Bigayan ni Manang Onyang. Itong krudo, ikaw lang ang magdala niyan, kuya. Baka kasi maamoy niya kapag nagdala rin ako niyan. Sige. Pero yung isang lighter kunin mo. Baka magamit mo. 2 naman dala ko eh. Sa buong biyahe namin ay hindi nawala ang kaba ko. Naisip ko sandali na parang ang sarap nang umatras. Mga amo ko lang naman sila eh. Di ko naman sila kaano-ano. Bakit ko isusubang sarili ko sa panganib para sa kanila, di ba? Kaso tao ako. Tao ako na may malasakit para sa mga tao rin na naging mabuti sa akin. Kaya pinili ko na lang na tibayan ang loob ko. Bahala na lang si Batman kung ano man ang mangyayari. Nandito na tayo. Yan ang bahay ni Mang Ramon. Nasa likod niyan yung maliit na bahay na sinasabing kinilalagyan ni Mama. Sabi sa amin dati ni Mang Ramon, bodega raw niya yun. Malayo sa ibang mga kapitbahay. Perpektong lungga ng isang aswang. Sige na, kumilos na tayo. Dalhin mo yung itak, isukbit mo na lang sa may baywang mo. Ako, hindi mo na ako magdadala ng pangontra para hindi siya maghinala. Babalikan ko na lang dito sa jeep. Bumaba kami ng jeep ni Kuya Cesar. Inayos niya muna ang trapal ng mga bintana noon. Pagkatapos, lumakad na kami papunta sa malaking bahay. Nakakakilabot palang lugar na to kapag gabi. Baka naman nasabi mo lang yan kasi alam na natin ang totoo, kuya. Hindi mo ba napansin to nung nagpunta kayo rito dati? Umaga naman kasi kami pumunta nun. Tsaka, tignan mo doon. Ilang puno ng saging. Wala pa yan dati. Iniligid ko ang paningin ko sa lugar. Nanayo ang balahibo ko. Nakakakilabot kasi talaga ang pinaghalong bilog na buwan at madilim na kakahuyan sa paligid. Ang mismong bahay naman ay sa bandang harap lang ang may ilaw. Doon sa may pinto. Ang ibang bintana ay madilim na kaya di ko talaga maiwasang kutuban ng masama. Magandang gabi ho, Mang Ramon. Oh, kayo pala. Anong kailangan nyo rito? Gabi-gabi na ah. May ihingi lang po sana akong tulong. Mang Ramon, si Mama kasi masama pa rin ang kalagayan. Pahina na siya ng pahina. Nako, kaya pala hindi na talaga kayo nagbukas ng tindahan. Ano naman ang maitutulong ko? Naisip ko lang po kasi baka may alam kayong paraan para bumuti ang kalagayan niya. Baka may anting-anting kayo na mabisa o kaya baka may kilala kayong albularyo. Siyempre naman, meron akong anting-anting na makakatulong sa inyo. Talaga ho? Pero teka, pasok nga muna kayo. Dito tayo sa loob mag-usap. Sandali lang po, Manong. Iihi lang ako. Paula, mauna ka na lang sa loob. Sige, kuya. Lumakad nga si Kuya Cesar. Ako naman ay tahimik na sumunod sa matanda papasok sa kanyang sala. Sinarado niya ang pinto tapos pinaupo niya ako sa may sofa. Umupo naman ako. Ang kanang kamay ko ay nakadapo lang sa lagayan ng itak na nakasabit sa bewang ko. Ramdam ko na naman kasi noon ang kakaibang bigat ng hangin sa paligid.
Siyempre pansin kong nakasuot pa rin ng sunglasses ang matanda, kahit sa loob ng sarili niyang bahay. Kumain na ba kayo? Ipagsasahin ko kayo ng kanin kung hindi pa. Tapos na po, Manong. Dumaan kasi kami sa isang karinderya nung papunta kami rito. Sigurado kayo ha? Iginala ko ang mga mata ko sa paligid ng sala. Kita kong may nakasabit na mga anting-anting sa halos bawat sulok. May iba ring nakakahon. Siguro yun ng mga binebenta niya. Kita ko rin ang iba't ibang mga nakadisplay sa cabinet na naroroon. Mga figurine, mga rebulto at iba pa. May isang painting din na nakasabit sa isang dingding. Teka nga sandali. Para saan ba yung itak na dala mo? Pang-protection lang po, Manong. Alam niyo po kasi, may itim na asong halimaw na nanggugulo sa amin. Nagdala na kami ng sandata para makapalag kami kung sakali. Nako, nakakatakot naman yan. Sigurado ka ba hindi para sa laig ko yung itak na yan? Po? Bakit naman po? Mang Ramon. Iya, masyado na akong matanda para linlangin. Halos himatayin ako nang tanggalin niya ang kanyang sunglasses. Agad ay nakatitigan ko ang mga mata na parehong-pareho sa mga mata ng asong halimaw. Namumula at baliktad ang nakikita kong refleksyon ko doon. Napakalakas ng loob niyong sumugod dito at gambalain ako. Huwag ka lalapit sa akin. Diyan ka lang. Nagpapatawa ka ba? Kayo ang pumunta rito sa bahay ko. Tapos sasabihin mo yan? Huwag ka lalapit kung ayaw mong tagpasin ko yung leeg mo. Pinagbabantaan mo ako. Ako na isang gabunan. Pinagbabantaan ng isang kutong lupa gaya mo. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Purong pagkasindak ang naramdaman ko nang biglang magbago ng anyo si Mang Ramon. Umitim ang kanyang balat. Humaba at tumalim din ang kanyang mga kukot ngipin. Isang beses sa isang taon lang ako kumain ng tao. Pero kung ikaw ang nakahain sa harap ko, hindi ako tatanggi. Namatay ka na! Yan ang gusto ko. Lumalaban. Magkakasunod na unday ng itak ang pinakawalan ko pukul sa aswang. Subalit napakahirap niyang tamaan. Mabilis siyang nakakailag hanggang sa namalayan ko na lang na sinusubukan na niya akong makalmot. Kung meron mang mamamatay dito, ikaw yun! Hindi mo ako basta mapapatay! Pinaghagis ko ang mga bagay-bagay na nasa malapit na cabinet para lang di niya ako malapitan. Kasama na doon ang mga figurine, may bulto at kahit yung painting. Tinatangka pa rin niya akong malapitan habang pinagtatawanan ako kaya naman sinubukan ko ng tumakbo papunta sa saradong pinto. Kailangan ko nang makalabas. Diyos ko! Hindi ka makakatakas! Akin ka na! Hindi mo ako pag-aari! Hindi mo ako pagkain! Bago pa man niya ako malapitan ay sinabuyan ko siya ng itim na asin. Napaatras siya noon at nakita kong umusok ng konti ang kanyang balat. Gayon pa man ay napansin ko ring lalong nanlisik ang kanyang mga mata. Doon ay naramdaman kong magiging mahaba pa ang gabing yun para sa amin. Wala pa sina kuya. Kailangan kong puntahan sina kuya at ma'am. Hindi lumabas ang halimaw. Baka sa likod siya dumaan. Delikado to. Nasa panganib sina Kuya Cesar. Pagkalabas ko ng pinto ay agad akong tumakbo habang hawak pa rin ang itak. Tinahak ko ang kaliwang bahagi ng bakuran. Magtutuloy-tuloy sana ako noon papuntang likod bahay subalit nakasalubong ko na si Kuya Cesar. Bitbit niya si Ma'am Lupe na payat at walang malay. Kuya Cesar! Kuya!
Dinig kong nagkagulo sa loob. Anong nangyari? Alam na ni Mang Ramon ang pakay natin. Kinalaban ko ang gabunan. Kailangan na nating makatakas agad. Ibalik niyo ang pagkain ko, mga panghas! Andiyan na siya. Hindi nga ako nagkamali. Sa likod bahay dumaan ng halimaw. Mabuti na lang talaga at nagawa ni Kuya Cesar na makarating sa may gilid ng bahay bago pa siya maabutan ng gabunan. Kuya, mauna na kayo. Nasisiraan ka na ba? Hindi kita pwedeng iwan dito. Dala mo si Ma'am Lupe. Unahin mo siya. Dalhin mo siya sa jeep. Paandarin mo yung sasakyan tapos susunod ako. Kailangan may maiwan para harangan yung impaktong yan. Sige, kuha ko na. Ang krudo at lighter nandyan sa may puno ng saging, gamitin mo. Akin ang pagkain ko! Bilisan nyo na, kuya! Nandiyan na siya! Agad nang tumakbo si Kuya Cesar, dala si Ma'am Lupe. Ako naman ay tinignan ko ang halimaw. Pinagtibay ko ng gusto ang kalooban ko. Kita kong malapit na siya sa akin kaya dali-dali ko lang inabot ang mga galon ng krudo. Heto na! Humanda ka sa akin, demonyo ka! Sisilabang kita! Anong binabalak mo, hangal? Ah! Ah! Aray ko! Wisit ng aswang! Nabuksan ko ang takip ng galon ng krudo, subalit bago ko pa man yun nagamit ay nakalapit na sa akin ang aswang. Agad niya akong sinipa. Tumilapon ako ng ilang metro at nabagok ang ulo ko sa sementong pader ng bakuran. Nabitiwan ko rin ang itak. Kasabay naman ng pagkakatilapon ko ay natumba rin ang galon ng krudo, kumalat ang likido sa paanan ng isa sa mga puno ng saging. Nakakainis. Ang sakit ng ulo ko. Yan ang sinasabi ko. Hindi mo ako magagawang patayin. Tao ka lang at isa akong aswang. Isa akong gabunan. Isa akong mataas na uri. Ilang daang taon na akong nabubuhay sa mundong ibabaw. Hindi ang isang hamak na katulad mo ang papatay sa akin. Demonyo ka! Isa kang kasumpa-sumpang nilalang! Wala kang karapatang magpahirap at kumain ng ibang nilalang! Wala! Alam mo, nakakatawa talaga kayong mga tao. Kapag kami bawal kumain ng mga nilalang na mas mababa sa amin. Pero kayo pwede. Araw-araw pa nga kayong kumakain ng mga hayop. Ang sabihin nyo, ayaw nyo lang talagang harapin ang katotohanan. Mas nakakataas kami sa inyo. Mga pagkain lang namin kayo. Hayop ka! Siya, tama na nga ito. Masyado nang napahaba ang katramahang ito. Ngayon, kinuha niyo na ang pagkain ko. Ikaw na lang ang ipapalit ko. Hindi! Itiwan mo ako! Ako! Lumuhod ang gamunan sa tabi ko at bigla niya akong sinakal. Pinilit kong makalas ang kamay niya sa mga liig ko pero sadyang napakalakas ng pagkakahawak niya sa akin. Ito na ang katapusan mo, babae. Dito na mamamatay ang isang pakailamerong tulad mo. Hindi pa ako talo. Hindi ka patalo? Umaasa kang magagapi mo ako. Nagpapatawa ka ba? Mamamatay ka na! Pusit kang babae ka! Pasimple kong sinuot ang kamay ko sa bulsang may itim na asin. Pagkatapos bigla kong sinuntok ang tagiliran ng aswang gamit yun. Dahil doon ay napalayo siya ng konti sa akin. Hindi ako tumigil. Magkakasunod pa akong nagsaboy ng asin pukul sa kanya. Nakakape ko na yung asin na yan! Di kita titigilang hayop ka! Nakakainis na yan! Nakakainis na ako! Ilang saboy pa ay napatras ko na siya sa gusto kong pwesto.
Doon sa lupang may tumilapon na krudo. Nadulas siya nang makatapak doon at napatihaya. Mabilis ko namang dinukot ang lighter sa bulsa ko. Bago pa man siya makabangon ay agad ko nang tinapon ang lighter sa mismong krudo. Mabilis na lumiyab ang buong katawan ng gabunan kasama ang malapit na puno ng saging. Sumpahin kang babae ka! Sumpahin ka! Yan ang bagay sa'yo. Mamatay ka na dyan! Dali-dali akong tumakbo palayo sa nasusunog na aswang. Dire-diretso akong pumunta sa nakaandar ng jeep ni Kuya Cesar. Nasa may manibela siya habang nakahiga naman sa isa sa mga upuan sa likod si Ma'am Lupe. Sumampa ako sa likod. Kuya, nagawa ko sunugin yung halimaw. Pero bilisan na natin. Baka mahabol tayo nun. Magaling, Paula! Ang bangis mo! Bantayan mo lang si Mama dyan. Bibilisan ko ng konti para makaluyo tayo agad. Ayan na siya! Patakbuhin mo na, Kuya. Bilis! Agad pinaharurot ni Kuya Cesar ang kanyang jeep. Hinawakan ko naman si Ma'am Lupe na wala pa ring malay. Subalit sadyang mabilis ang nasusunog na aswang na naganyong aso na naman. Agad siyang nakalundag sa ibabaw ng sasakyan at tinangka niyang punitin ng trapal. Nalulusaw din ang trapal dahil sa apoy. Nakakainis na yung aswang na yan, ha? Bakit pa hindi pa mamatay-matay? Paula! Sabuyan mo na asin! Tapos kumapit kayo ng maayos ni Mama, may gagawin ako! Sinunod ko ang sinabi ni Kuya. Sinabuyan ko nga ng asin ng halimaw. Agad ay kinabig nito ang katawan. Mula sa bintana ay tumuntong ito pabalik sa bubong. Ngayon humanda ka sa aking hayop ka! Itinodo ni Kuya ang pagpapatakbo ng jeep sa highway tapos bigla niya iyong prineno. Hinawakan ko ng maigi si Ma'am. Doon kami sumiksik sa bandang likod ng upuan ni Kuya para di kami basta tumilapon. Pagkapreno naman ng jeep ay nakita kong tumalsik ang halimaw sa harap. Noon din ay muling itinodo ni Kuya ang sasakyan at sinagasahan ang nasusunog pa ring aswang. Mamatay ka na sanang hayop ka! Ayos, Kuya. Hindi na siya nakabangon. Nang makalayo na kami ay inayos ko sa pagkakahiga sa upuan si Ma'am. Binantayan ko siya. Sinuri ko rin ang kanyang katawan. Napansin kong napakahina na ng tibok ng kanyang puso at pulso. Kapansin-pansin ding napakarami niyang mga latay, sugat at pasa sa buong katawan. Halatang hindi madali ang pinagdaanan niya sa kamay ng gabunan. Mabuti na lang talaga, Kuya. Nahanap mo agad si Ma'am. Sumakto naman kasi ang pagtatawas ni Manang Onyang eh. Nandun nga sa bodega si Mama. Tsaka alam mo ba, kasumpa-sumpa ang loob ng maliit na bahay na yun. Ano pang nakita mo ron? Nagkalat ang mga buto ng tao sa sahig. Marami ring mga laman loob. Hindi ko alam kung sa tao ba yun o sa hayop. Si Mama, nandun sa may sulok. Akala ko talaga nung una, patay na siya. Hindi gumagalaw eh. Tapos walang malay. Eh buti na lang, mali pala ako. Ikaw ba? Ano nangyari sa loob? Alam ni Mang Ramon ang balak natin, Kuya. Muntik na ang buhay ko sa may sala pa lang. Buti na lang talaga nakatakas ako. Sana lang talaga namatay na yung tampalasang yun dun sa kalsada. Kausapin na lang natin ulit si Manong pagdating sa bahay. Baka pwede siyang magtawas para malaman kung patay na ba yun o buhay pa. Pagod man si Kuya ay tuloy-tuloy siyang nagmaneho hanggang sa makauwi kami. Sinalubong kami ni Manang Onyang at Lara. Tinulungan nila kaming ihiga si Ma'am Lupe doon sa kwartong tinutuluyan ko. Nadatnan kasi naming naruroon pa rin ang kopya sa kwarto ni Ma'am. Pilit pa rin kumikilos kahit di na makagalaw sa panghihina. Kailangan kong kumilos. Kailangan ko. Ano nang gagawin natin sa isang yan, Manang? Pwede na natin siyang i-dispatcha. Dalhin niyo itong kopya sa likod bahay. Bilisan natin ang maasikaso ko na ang tunay na Lupe.
Kailangan niya ng tulong. Binitbit ni Kuya Cesar ang kopya papunta sa likod bahay. Inihigaan niya ito sa gitna ng bakuran. Nagsindi si Manang Onyang ng kandila at agad niyang nilapit ang alab nito sa isa sa mga daliri ng kopya. Noon din ay nagulantang kami ni na Kuya Cesar at Lara. Ang kopya? Naging puno nga ng saging. Diyos ko, katawan ng puno ng saging na nasusunog at hindi katawan ng tao. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Kapag hinukay natin ang libingan ng Nanay Perla mo at binuksan ang kabaong, katawan lang rin ng puno ng saging ang makikita natin. Mas mabuti kung hukayin nyo yon para masunog nyo na rin ang kopya na yon. Yun nga lang ay hindi na natin maibabalik ang nanay mo. Hindi, Nay. Ang nanay ko. Nanay Perla. Bakit? Bakit? Matapos idispatsa ang kopya ay agad nang inasikaso ng albularya si Ma'am Lupe. Ginamot niya ang mga sugat nito. Pinainom din niya si Ma'am ng mga halamang gamot ng magising kinaumagahan. Ma, kumusta na po kayo? Mama Lupe? Tulala lang si ma'am, hindi siya sumasagot. Hindi na nakakagulat ang kalagayan niya ngayon. Ang maitutulong ko lang ay gamutin ang pisikal niyang katawan. Pero wala na akong magagawa sa nabasag niyang katinuan. Napakatinding bangungot ang dinanas niya sa kamay ng gabunan. Oo nga po pala, Manang. Pwede niyo po kayang alamin kung buhay pa si Mang Ramon. Natatakot kasi akong baka balikan niya kami. Sige, magtatawas ako ulit para sigurado. Muli nga pong nagsagawa ng pagtatawas ang albularya. At nabahala pa rin kami sa nalaman kahit inaasahan na namin. Buhay pa rin ang gabunan, pero labis-labis ang panghihina nito. Ibig sabihin, posible nga balikan niya kami rito, Manang? Kung ako sa kanya, yon ang unang-una kong gagawin pag nanumbalik na ang lakas ko. Iyan na pong kailangan namin gawin para hindi na niya kami guluhin. Tumawid kayo ng dagat. Mas malayo, mas mainam. Hindi kasi basta nakakatawid ang mga aswang sa dagat. Hindi nila kayo masusundan sa ganong paraan. Mahirap to. Wala kaming alam na pwedeng puntahan sa ibang lugar. Sa amin, kuya, sa Marinduque. May alam akong pwedeng upahan niyo ron. Pwede rin kayong bumili ng kahit maliit na bahay kung gusto niyo. Magandang ideya yan. Pero kailangan ko munang asikusuhin ang mga ari-arian namin dito. Kailangan ninyong bilisan. Sa tantya ko mga 1 taon lang ay buo na ulit ang lakas ng gabunan. Baka nga, wala pang 1 taon ay manggulo na ulit yon. Dahil po doon ay lumuwas kami ng Marinduque. Binenta ni Kuya Cesar ang kanilang mga ari-arian sa Laguna pagkatapos bumili sila ng bahay sa Marinduque at nagbukas ng tindahan sa palengke. Nakakalungkot nga lang kasi di na talaga umayos ang isip ni Ma'am Lupe. Dahil na rin sa sobrang trauma. Makalipas nga lang ng 5 buwan matapos ng nangyari, tuluyan na rin siyang sumakabilang buhay. Sa awa ng Diyos, hindi naman kami sinundan ni Kuya Cesar ng gabunan. Sa ngayon, may kanya-kanya na kaming pamilya. Kapit-bahay lang namin sila. Naging malapit kasi talaga kami matapos ng nangyari at halos magkapatid na ang turingan namin. Hanggang dito na lang po itong kwento ko.